Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin, niloko lang. Ito ang dapat malaman ng lahat, si Martin Romualdez ang pinaka malaking problema. Ayan mga karibyo natin, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. Ayan at eto na nga. At palike na rin po ng video ito at eto, simulan na po natin to. So yan mga karibyo natin, bago po natin i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin ito, si Congressman Paulo Duterte. Ito, nagbigay po ng kanyang statement patungkol po dito sa nangyayari sa Kamara. Sabi niya po mga kababayan, niloloko nyo ang tao. Kayo din ang pumili ng papalit. Nako, sila palang pumili ng papalit mga kababayan. Ano to? Isa na namang cover up move. Palit lang ng mukha pero parehong bulok pa rin ang sistema. Tama na ang panluloko, tigilan na ang palabas. Ayan, sabi ko na nga ba no? Kahapon sinabi ko po, drama lang. Sabi pa po dito, kung gusto nyo respetuhin ulitin ko po. Sabi niya po, kung gusto nyo respetuhin pa kayo ng tao, harap-harapan nyong labanan ng korupsyon, walang sacred cows, walang cover-up, walay atik-atik. Ayan mga kababayan. Nagpahayag ng pagkadismaya si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte sa umano'y panibagong cover-up move kaugnay sa pagpili ng bagong liderato sa Kamara. Giit niya, hindi sapat ang pagpapalit ng mukha kung sila pa rin ang pipili ng liderato na may bulok na sistema. Hinamon din niya ang mga kasamahan sa gobyerno na harapin at labanan ng korupsyon ng walang tinatanggi. Ayan mga kababayan. Ano pong inyong masasabi dyan? Naniniwala ba kayo na tayo po ay niloloko lang at ito pong mga hinayutak sa Kamara ay nagdadrama lang? Nako po. Comment nyo na lang mga karibyo natin at eto pa. Eto naman po yung naging boto ng paborito nating congressman na si Congressman Kiko Barsaga. Ito po, pakinggan po natin ang kanyang naging boto dito po sa pagpili ng bagong speaker. Barsaga. Ang tagal naglakad pa yata. I abstain. Paborito ko na to ngayon mga kababayan, no? Si Barsaga. Kita niyo naman kung paano siya mag-asar, di ba? Sa mga kasamahan niya din sa sa Kamara. Ay abstain, pakaway-kaway pa ng ganyan. Ganyan dapat, di ba? Pakita mo yung talagang totoong nararamdaman mo. Wag mong ipagpalit sa kung ano mang makukuha mo sa bagong speaker. Yan, abstain po. Hindi po siya bumoto, mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? At eto, pasadahan din po natin itong si Speaker Martin Romualdez. No? Nasabi niya po, doon po sa kanyang farewell speech, farewell bang tawag dyan? Or condolence. Sabi niya po dito, let me be clear, wala akong kasalanan at wala akong itinatago. Aba, walang itinatago at walang kasalanan daw. Si Speaker Martin Romualdez, this is not farewell, sabi niya, but reaffirmation of service. Aba, mayroon na palang ganon. Namamaalam ka, di ba farewell yun? Anong reaffirmation? No? Nilinaw ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez na wala umano siyang kasalanan at itinatago kasunod ng kanyang pagbibitiw sa pwesto bilang speaker ng Kamara. Masakit man umano ito para sa kanya. Ginawa niya ito upang maipagpatuloy ang investigasyon ng walang pressure, influence and fear. Nako. Ano po sa palagay ninyo?
Kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, kasi public opinion naman tayo, di ba? Ano po ang inyong masasabi dyan? Talaga bang wala siyang kasalanan at wala siyang itinatago sa atin? Si ano pangalang tinatago nyo na eh. Ha? Si Speaker Saldico pangalang tinatago nyo na. Di ba? Kung 'di ba, ikaw pang speaker nung nagkaroon po ng investigasyon diyan, dapat pinauwi niyo na dito si Saldico. Pero bakit parang tinatago niyo si Saldico sa Amerika? 'Di ba? Baka gusto mong sumunod Baka gusto mong sumunod, Speaker Martin Romualdez, wag naman sana. Wag ka naman sana magkasakit sa puso. Hindi na siguro 'to magkakasakit sa puso kasi si Saldico may sakit na sa puso. Baka ito magkasakit ito sa utak. Di ba? Gaya-gaya po tumaya na yun pag ginaya niya pa si Romualdez si Saldico na may sakit sa puso. Iba naman ito. Sakit naman sa utak. Di ba? Anyway, opinion lang po natin yan mga karibin natin. Ito na. Pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Ito si Katunying mga karibin natin. Pakinggan po natin. Po ay naniniwala na si House Speaker Martin Romualdez ay isa pong malaking problema ni Pangulong Bongbong Marcos. Malaki po ang utang na loob niya kay Speaker Martin Romualdez. Naniniwala din po ako doon. Pero ang isa pong matinding pinaniniwalaan ko ngayon, si Speaker Romualdez po ay malaking problema na rin po ng Pangulong Bongbong Marcos. Ito pong mga katiwalian sa flood control projects, ghost project, substandard project, gusto ko pong sabihin na malala po ngayon. Malala, as in, napakalala. Correct ka naman dyan, no? Mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Ano? Na ang katiwalian sa pamahalaan, yung substandard na proyekto, overpriced na proyekto, paulit-ulit na mga projects, kabubungkal pa lang ng kalsada, kagagawa pa lang, bubungkalin na naman, etc. Hindi po ngayong taon lang nangyari yun. Hindi lang nung panahon ni Pangulong. Uso yan dito sa amin, yung tatapos lang na kalsada, tapos bubungkalin na naman. Uso yan dito mga kababayan. Bongbong Marcos. Huwag na po tayong magpunwari. Pinayagan po natin na mangyari sa atin ito. We allow these hooligans to rape our nation. Pinayagan po natin to, mga kababayan. So, sinong sinisisi mo ngayon? Sabi nyo, hindi. Noon kasi 10% lang Noon kasi 20% lang Baka nga ganun po ang pagkaintindihan. Pagka 10% lang ninakaw, okay lang. Pag 20% lang yung ninakaw, okay lang. Pag 30% lang yung ninakaw, okay lang. So, eto Katunying, alam mo na palang noon pa. Meron nang ganyan. Bakit ngayon ka lang nagsasalita ng ganito? Hindi, gusto ko lang din maging fair mga karibyo natin. Hindi lang naman ngayon pinanganak si Katunying at hindi lang naman ngayon siya nagsasalita sa mainstream, di ba? Bakit nung panahon? Kasi parang tinutumbok niya. Parang akong pa ni Duterte, mayroon ng ganyan pero ngayon ang mas malala. Pero ganun pa rin. Sinasabi niya, ganun pa rin. Whether malaki ang porsyento or maliit ang porsyento, meron talagang ganitong kalakaran. Pero ang tanong, bakit ngayon ko lang nagsalita? 40% lang ninakaw, okay lang. Ganun po ang nangyayari ng mga nakaraan. Ngayon kasi 60% na yung nakaw 35%, 20% na lang natitira sa project. At yun nga, naging zero pa yung napunta sa project kasi nga, ghost project, mga magulang at mga malat. Kaya gusto ko po sabihin sa inyo na kung meron mang nakawan sa gobyerno, sa mga project na ito, hindi lang sa DPWH, sa iba pa, ay hindi lang po ngayon. Nangyari po ito nung panahon, yung post-Marcos era.
Nangyari po ito nung panahon ni Mrs. Cory Aquino, Fidel Ramos, Erap Estrada. So kahit sabihin mo pa lahat ng mga presidente na yan, katunying, no? Kahit sabihin mo pa lahat ng mga presidente na yan, kailangan po nating mag-focus sa present for us to move on. Di ba? Kasi kapag binalikan pa natin ang mga yon, hukayin man natin mula kay Cory Aquino, papunta kay President Duterte, wala na tayong magagawa. Dito ngayon, dito, sa present, meron tayong magagawa. Kung lalabanan po ito. Di ba? Yun yung tanong, yun yung magandang gawin ngayon ng administrasyong ito. Di ba? Kaso nga lang, mukhang involved yata silang lahat eh. Ay, yun ay opinion ko lang. Ha? At saka, ang pagkakaiba lang sa nakarang administrasyon, may takot. Kahit may corruption noon, may takot pa rin. Diba? Sa pangungurap. May corruption sila pero takot pa rin sila eh. Kaya hindi ganon kalaki ang nakurakot nila. Diba? Eh ngayon, walang takot itong mga hinayutak na ito. Kaya ganito ang nangyayari sa atin. Gloria Macapagal Arroyo, Noynoy Aquino, Rodrigo Duterte, may nakawang po sa gobyerno. Hindi po tayo, totoo. Wala po tayo sa perfectong panahon. Wala po tayo sa perfectong sitwasyon ng mga nakaraan. May mga nakawang po. Hindi Correct. lang tayo kumikibo. O bakit hindi kayo kumibo? Ang tanong. Opo. Kaya wag nating isipin na parang nasa kaluwalhatian tayo ng mga nakaraan. Hindi po totoo yun. Ngayon, malala. Yun po yung sinasabi natin. Hindi po ba? Malala. Oh, so dahil malala. So, malala lang po ngayon. Dahil malala ngayon. Parang naging institutionalize. Ang nakawan ngayon. Ops. Institutionalize. Ibig sabihin mga kabayan, no? Anong ibig sabihin ng institutionalize? Parang naging organized. Diba? Naging organisado po sila. Pag sinabi nating organisado, parang ano yan eh. Parang bureaucracy rin yan eh. Parang gobyerno rin yan. Diba? From the president up to the very, very, mula sa presidente hanggang sa security guard. Diba? Sasagot lang ako sa isang bobong nanonood sa atin ngayon. Sabi nitong isang bobong nanonood sa atin ngayon, pasensya na kayo na gagayahin ko lang yung termino ni Gado. Huwag naman. Ay nako, Taberna, lumalabas ang pagka-DDS mo. Gusto mo bumaba si Speaker Martin Romualdez tapos gusto mo ipalit yung nagmiyamyaw na Kiko Barsaga na parang may saltik. Wala rin sa hulog na nag-comment Ay nako. Ang sagot po. Dapat talaga magbawas tayo ng mga engot sa Hayaan mo na yan. Pwede ba yung manonood lang sa akin? Kaya ayoko na nagla-live. Pwede ba yung nanonood sa akin yung maayos lang pag-iisip? Hayaan mo na yan. Yung maayos lang pag-iisip. Kaya lang, hindi naman tayo pwedeng mamili. Ano? Anyway, mga kababayan, distract ako doon kay Kwan. So, nakita niyo po yung sequence of events. Tandaan po ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, may mga pinangalanan siyang mga tao. May mga pinangalanan siyang mga tao tungkol po dito sa, sabi niya, corruption. Pero meron ba siyang naipakulong na corrupt noon nung panahon niya? Ni Pangulong Duterte, meron ba kayo naalalang ipinakulong niya na corrupt? Hindi ako, baka naman nalimutan ko lang. Meron ba? Wala. Pero in fairness dito sa presidente na to,
si Pangulong Bongbong Marcos, magalit na kayo sa akin o magalit, kung hindi niya kinumpronta to, hindi tayo ganito kagising. Teka lang. 3 taon na po siyang presidente, Katunying. Nagising po siya sa kalagitnaan ng termino niya. So, anong ibig sabihin yan? Kinonsinti niya muna ng 2 taon? Di ba? Kay former President Duterte, pagsimula pa lang, pinagsisibak na yung mga di ba? Pinagsisibak yung mga nasa DPWH. Yun yung pagkakaiba nila. Kasi pinatagal pa, pinalaki pa ng pinalaki. Eto ngayon ang nangyari. Katotohanan. Hindi po ba, mga kababayan? Kung hindi ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos itong mga pinagagagawa niya na to, hindi sana tayo mulat na mulat ngayon, galit na galit ngayon, na meron palang ganitong klase ng sistema. Sila rin naman ang gumawa. Diba? Sino bang gumawa ng budget? Sino bang sino po bang last na pumipirma ng budget, mga kababayan? Buti nga si President si former President Duterte may binito noon sa budget, may binito po si President Duterte. Sa Pangulo natin, ngayon, wala tayong narinig Diba? Paano siya magbiveto? Nilakihan po yung budget niya. Kita nyo na yan? Yan po ang nangyayari. Mga kababayan. Kaya, hindi ko rin masasabi yung tono ng pananalita dito ni Katunying kung siya ba ay DDS. Doon sa nagsasabing DDS si Katunying, dudable tayo dito sa kanyang pinagsasabi kasi parang gusto niyang pagtakpan pa nga ang administrasyong ito. By comparing to other administration. Pinalayo niya lang pero Duterte talagang tumbok niya pinapunta niya muna kay Cory Aquino hanggang kay Duterte pero Duterte talaga ang point dyan diba? Anyway mga karibin natin, ano po ang inyong opinyon reaksyon patungkol po sa video ito ay comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po.